Araw na naman ng mga puso. Ngunit para sa ilan, hindi lamang pag-ibig ang dadalhin ng araw na ito. Magandang gabi po sa lahat ng tagapakinig ng aking channel. Ako po ang inyong host. Isang kwento po ito na ipinadala sa akin ng isang manonood na nagpangalan lamang bilang Cindy M. mula sa Quezon City. Sinabi niya pong mangyaring huwag na lang ibunyag ang kanyang eksaktong lokasyon para sa kanyang kaligtasan. Ipinadala niya ito noong nakaraang linggo at sinabi niyang lahat ng ito ay nangyari noong Pebrero ng taong 2023. Basahin natin ang kanyang kwento. Miss Host, hindi ako sigurado kung maniniwala kayo o hindi, pero kailangan ko lang ibahagi ito. Baka sakaling may ibang nakakaramdam din ng ganito. O baka makatulong ito para hindi na mangyari pa sa iba. Noong Pebrero ng 2023, nagtatrabaho ako bilang customer service representative sa isang call center sa may EDSA. Gabi ang shift ko, simula 9 ng gabi hanggang 6 ng umaga. Kaya naman bihira akong makasama ang aking mga kaibigan, lalo na't malapit na ang February 11. Isang araw, habang naghihintay ako ng bus sa may kalye bandang 8:00 ng gabi, may isang matandang babae na lumapit sa akin. Nakasuot siya ng mamahaling pulang damit, may dalang supot na mga bulaklak, at ang kanyang buhok ay puti na, ngunit maayos na inayos. "Para sa iyo po, anak," sabi niya habang inaalok ako ng isang rosas na pula. Hindi ko alam kung bakit, pero parang hindi ako makapagsalita o makapagpigil. Kinuha ko na lang ito mula sa kanya. Bago pa ako makapagsabi ng salamat, bigla na lang siyang nawala sa gitna ng mga tao. Parang bula na lang. Hindi ko alam kung paano, pero parang wala ang ibang tao ang nakakakita sa kanya. Mula noon, nagsimula nang mangyari ang mga kakaibang bagay. Tuwing pauwi ako ng umaga pagkatapos ng trabaho, naririnig ko ang isang boses na lalaki na nagsasabing, "Malapit na, mahal ko." Minsan ay sa loob ng bus, minsan ay sa daan papunta sa aming bahay. Hindi ko makita kung sino ito, pero parang laging nasa tabi ko lang. Isang araw, natagpuan ko sa aking lamesa ng trabaho ang isang maliit na kahon na nakabalot ng pulang papel. Wala pang pangalan o anumang tanda kung sino ang nagbigay. Binuksan ko ito. Loob nito ay isang pares na mga hikaw na hugis puso at isang maliit na papel na nakasulat, "Para sa aming ikalawang pagtatagpo, ngayong Valentine's." Natakot ako kaya ibinigay ko na lang ito sa aming security guard. Pero kinabukasan, nakita ko ulit ang mga hikaw na iyon. Nakaipit sa zipper ng aking bag. Hindi ko alam kung paano ito napunta doon. Noong araw mismo ng February 11, nagpaalam ako ng maaga sa trabaho dahil hindi ko maipagtagumpayan ang pakiramdam na parang sinusundan ako. Pagdating ko sa aming bahay, nakita ko na bukas ang pinto kahit na sigurado akong nakapadlock ako bago umalis. Sa loob ng bahay, ang lahat ay binalot ng pulang tela. Mga bulaklak na pula ang nakalatag sa sahig, mula sa pinto hanggang sa aking kwarto. Sa gitna ng aking kama ay isang malaking kahon na nakabalot ng pulang papel. Habang papalapit ako, naririnig ko na naman ang boses na iyon. "Hindi kita makakalimutan, mahal. Hindi tayo dapat maghiwalay." Binuksan ko ang kahon ng takot na takot. Loob nito ay isang litrato ng akin at ng isang lalaki na hindi ko kilala. Kasama kami sa isang simbahan, parang kasal. Sa likod ng litrato ay nakasulat, "Ikaw pa rin ang pipiliin ko, kahit ilang taon pa ang lumipas. Babalik ako para sa iyo ngayong gabi." Hindi ako nakatulog noong gabing iyon. Tumawag ako ng pulis pero wala silang mahahanap na kahit anong bakas ng pumasok sa bahay. Mula noon, tuwing papalapit na ang February 11, naririnig ko pa rin ang boses na iyon. Last year,
Natagpuan ko naman sa labas ng aming bahay ang parehong litrato. Ngunit sa larawan, mukhang mas malapit na ang lalaki sa akin. Miss Host, hindi ko alam kung sino siya o bakit niya ako hinahanap. Baka dati akong may relasyon sa kanya noong nakaraan. O baka may ibang dahilan. Ngayong malapit na naman ang Valentine's, takot na takot ako. Baka ngayong taon na ito ay hindi na niya ako papayagang tumakas. Muli, ako po ang inyong host. Isang napakalungkot at nakakatakot na kwento po ito mula kay Cindy. Sinabi niya po sa akin na kasalukuyan na siyang nakatira sa ibang lugar kasama ang kanyang pamilya at sinusubukan niyang humingi ng tulong mula sa isang spiritual na guro. Gusto niyo po bang marinig pa ang iba pang kwentong kababalaghan na ipinadala ng mga manunood? Maaari niyo pong isend ang inyong mga kwento sa aming email address na nakalagay sa description ng video na ito.